Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Ote. And of course, it's me, your Ate Jeng. At si Ote po ay nasa likod ng camera. Ayan, dahil happy birthday po ni Tatang today. Gagawa po tayo ng isang napakasarap na dessert. Actually, dalawa po ito. Kaya part 1 at part 2 po ito. Ang una po natin gagawin, syempre, kahit medyo late na nga, ay ang ating Graham bar. O, testingan natin, hindi ito yung usual lang na pang-negosyo na Graham bar dahil iba po ang ating ingredients. Ito po yung ingredients natin mismo talaga sa mango ice cream. Ayan. Kasi kapag po pang-negosyo, medyo malulugi po tayo dito kapag Nestle cream talaga and then condensed ang ating gagamitin. Usually po creme densada ang ginagamit po for business. Or meron din naman pong gumagamit ng ganito, kaya lang medyo mataas yung costing po nun. Okay? So, ang gagamitin po natin ay 4 na all-purpose cream. Yung 252 Alam ko 250 ito. No, 250 ml. And then, 2 pong condensed milk na ngayon ay inumpisan ko na kanina na buksan. Pero buksan na rin natin. Mango flavor na po yung aking ginamit para naman may additional flavor na rin tayo ng mangga. Bukod sa meron talaga tayong original na mangga. Oh, original. Ito po, may mangga tayong malaki. Ito po ay manggang kinalabaw. Ang difference po niyan sa pico, yung medyo matulis po yung ating piniko or pico. Ito po, alam ko anong tamang term din sa inyo. Kung ito ba ay kinalabaw or kalabaw. Kasi ang alam ko sa kalabaw, yung pabansang hayop. Tikman ko po. Lasang-lasa po talaga itong mangga din. Ito nga po palang aking mga ingredients ay chilled overnight. Kaya nga lang nag-brown out po from, anong oras tayo nag-brown out, anak? 3 a.m. until 8 a.m. Kaya hindi rin siya halos overnight na na-chill. Pero matigas pa rin. Tingnan nyo po ito. Ayan, kung nakikita naman po sa ating camera. Naka-stabilize po kasi yan, kaya medyo malayo-layo. Ayan. Ano naman po siya, buo pa din, makikita nyo. Bakit natin kailangang i-chill overnight? Kasi po, para po, mas maganda yung volume ng ating ice cream na ilalagay. Kasi, ito rin po yung konsepto talaga ng ice cream, kaya tumitigas yung doon. Kaya nagiging ma-volume or maalsa. O ngayon, maalsa na nga ito. 4 ito, kaya malamang, baka hindi kumasya dito at umapaw. Ayan. I-start na po natin para lalong umano yung volume. Ilubog po muna natin. Mas maganda po kasi yung volume ng chilled overnight. And then, ilagay na rin po natin ng unti-unti ang ayan, ganito na po yung texture na kailangan natin. Makikita nyo po, sobrang floppy na. Sobrang tumaas na yung volume. Okay na po ito. Para naman, ay, grabe. Teka lang po ha, tatanggalin natin. Ayan. Kasi meron pa itong laman. Halos hindi na po siya nalalaglag from the beater. Ayan. Nasa ko lang po yung aking kamay ng aking towel dito. Kita nyo naman po kung gaano kadami. Kabongga-bongga. Kabog ang mga commercialized. Wow. Siyempre, ice cream na talaga to, 'di ba?
Pero ulitin ko po, kung ito ang negosyo, medyo mataas po ang costing ng ganitong klase. Ngayon naman po ang ating mangga. Hinog na po itong manggang ito. Hiwain lang po natin ng maliliit. Hindi ko po siya ginawang puree. Kasi actually po, pag gumagawa rin po ako ng mga mango grahams, yung hindi siya bar, napapansin ko po talaga kapag naka-puree ang mangga natin, nagtutubig po ang ating grahams. So baka itong aking graham bar ay magtubig din. Hindi siya tumigas kapag ginawa natin siyang puree. And of course, mas masarap din naman po talaga yung meron kang makakain buo-buo. Ayan po, kasi may mga tubig-tubig siya talaga. May katas po talaga ang mangga, kaya hindi na natin sasagarin. Kasi marami naman tayong mangga. Ayan. Malaki po itong mangga natin. Hindi po ito ordinaryong mangga kasi ang 1 kilo po na to ay halos 2.5 lang. Huwag po natin patuluin masyado. Though masarap po yung lasa niyan, kaya nga lang po medyo magtutubig talaga siya. Since graham bars nga po itong ating gagawin, dapat po medyo solid. And medyo kulang na po ako sa time sa pagpapatigas na to at sa paglalagay sa freezer. Dahil po, kahapon, nung bumili kami nila manager at ni Bunso, ni Buji, Harabons, hindi ako nakabili ng graham crackers kasi wala po dun sa Robinsons, nagkaubusan daw. So, ang ginawa ko po, ngayong umaga pa lang, kila Harabe, malingkit kasi sila, ngayon pa lang rin ako ulit nagpabili. So, hindi ko siya nagawa ng mas maaga. Ngayon po ay 11 AM na, dinner naman po yung aming party-party kay Tatang. So, kahit paano po ay mabubuo pa po ito. Ayan, meron po tayong mga mango bits. Natabunan na po siya, syempre. Ilagay na po natin lahat. Ilagay ko po lahat ng mango bits natin. Ito pong bunot o yung seed, mango seed, meron pa po ang paggagamitan yan mamaya. Yun po ay pwede kong i-puree. Kasi yung paggagamitan kong isang dessert ay gawa rin sa mangga. Wow! Kasi puso-uso po ang mangga ngayon. Marami pong mangga ngayon. Siyempre, kapag maraming mangga, samantalahin natin na medyo mura. Napakasarap naman po talaga ng mangga. Though matamis po talaga ito at bawal sa akin. Hindi naman po ako ang kakain. Para naman po ito sa aking family. Hindi po ako ang kakain. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Otep. Joke ba yan, mami? Hindi po naniniwala yung anak ko sa likod ng camera na hindi ako kakain. Kasi si Ote po talaga ang pinaka number 1 kong taga-saway sa mga pagkain ko po ng sweets. Siyempre naman, no, ayaw niyang maagang mawalan ng ina. Ayan. Si Otep ang pinaka-istrikto. Silang dalawa ni Daddy di talaga sobrang istrikto niyan sa akin. Kasi nakikita naman nila kung ano yung hirap ko rin pag mataas yung aking blood sugar. Kaya malamang babantayan niya to. Kakainin niya ng marami para hindi ako makakain. Ayan, nilagay ko po yung iba po nilalapag doon po mismo sa kapag nakalagay na yung mga crackers. Pero ganyan po ang medyo feel ko para at least nakamix siya doon. Pupunas po muna tayo. Kasama na rin po ng aking pawis. At baka po kasi tumulo ang pawis ko. Hindi natin namamalayan sa ating graham crackers. Ay, graham bar. Ayan, meron po ako dito. Ito po ay napakatagal na ngayon po ay usong-uso. Napakatagal na nalalagyan. Ngayon po ay sobrang in demand. Ayan, mag-uumpisa na po tayo na to na maglagay. Ayan, eto na po. Isalansa na po natin. Yung iba po, ang style, binabasa. Pero hindi na po natin babasain. Okay lang po yan na medyo crunchy. Hindi pala to eksakto. May butas pa rin pala to. Hindi siya eksakto. Eksakto naman po pala siya. Tingnan mo, anak. Lapit mo. Medyo eksakto po siya. Kaya mamaya maganda tong hiwain kasi eksakto naman siya. Ayan. Lagyan natin ng konting space dito sa center para madali tayo maghiwa mamaya. Ito na lang siya sa gilid. And then, lagyan na po natin. Hindi ko po sure kung dalawa ang magagawa ko. Pero malamang po, dalawa. Dahil medyo marami yung ating cream.
na may condense, yung ating mixture. Ayan, i-move lang po natin. Ang dami. Sarap. Ito ang masarap, yung ice cream na pinalaman sa tinapay. Dahil favorite nga po ni Tatang ang ice cream, of course. Bibigyan natin si Tatang. Nasa loob ng Graham crackers ang ating ice cream. Ganito rin po yung ingredients ko kasi sa mango ice cream. Pag gumagawa ako ng mango ice cream, ganyan lang rin po yung ginagamit ko. Uso na nga po ngayon yung condensed milk na mango flavor. Dati po ay hindi. Kaya mas dati. Mas mahirap. Hindi naman mahirap. I mean, ngayon, mas may lasa na. Pati yung condensed natin. Hindi naman mahirap. Parang wrong choice of word. Okay. Kapalan natin. At pantayin. Siyempre, para magkapantay. Yan. Okay na ba yung kapal niya? Dito pa sa side. Hindi pa sakto. Yung isa mukhang magiging manipis na. Yung Graham crackers na isa, medyo magiging manipis na. Ayan. Okay na po ito. Okay na to. Ayan. Okay na po yan. Lagyan na po natin ng pang-ibabaw. Lagyan na po natin. Siyempre, ganyan lang kasimple yan. Ilalagay lang po natin sa ibabaw. Ang pantay-pantay din. Tapos, ilalagay po natin ito sa freezer. And, dapat po overnight din ang paglalagay na ito sa freezer para po matigas. Pero dahil nga medyo kulang na po ako sa time, hindi na po natin maipatitigas ito ng hanggang overnight. Naku, putol-putol ang Grahams. Putol-putol po. Tingnan natin itong isa baka buo. Mahirap po kasing gumawa ng putol-putol. Putol-putol din siya mamaya. Ilagay ko na lang yung sa garapon at papapakin na lang ni Ote. Ayan, meron buo po yung isa. Kasi 4 na packs naman yung binili ni Harabe. Magagamit pa po yan sa mga susunod na panahon. Gagawa rin po ulit kami ng ganito. Yan, lagyan natin ng konting espasyo. Ayan. Ganun lang po kasimple. I-tap lang po natin ng konti. Ganun lang po kasimple. At mamayang hapon po ay tingnan natin sa party-party ni Tatang, yung tikiman time. Yung isa po, lalagyan ko pa rin po ito. Pero iuuna ko na po itong lagay sa freezer para po tumigas na po. Pakita ko rin po sa inyo mamaya yung isa pa. Ito na po yung ating pangalawa. At least po, hindi durog-durog yung ating mangga. Ay, yung ating mangga, yung ating cracker po. O, yung iba po, nilulubog pa sa tubig. Pero okay lang sa akin yung crunchy. At hindi ko na ilulubog sa tubig. Medyo dinidikit ko naman ng konti sa ating cream. At palagay ko naman, ikakapit naman po ito.
Tingnan natin mamaya kung anong mangyayari. Just wait and see. Wow. Sana mabuo po siya within 6 hours kasi 6 hours na lang po. 11:30 na po. Tanghali na po talaga ako nakagawa. Wala po akong magagawa. Tanghali na siya. Tapos yung isa naman mamaya after lunch ko nagagawin. Kasi ano naman po yon, mango jelly dessert. Mango jelly naman siya. Parang gelatin po na flavor ay mangga. Ayan. Ito na po. Okay na to. Ilagay na rin po ulit natin. Napakaganda po ng lalagyan na to. Matagal na to. Sa Marikina ko pa siya nabili. Saktong-sakto pala siya sa Graham Bar. Nako, baka maulit. Pag nasarapan ng Otep at ang Daddy D. Si Daddy D po ay wala pa rin. Nasa biyahe na po siya pabalik. Dahil umuwi po siya ng Bulacan. Dahil may mahal sa buhay po kaming yumao doon. Ayan. Ito po. Okay? Tago na po natin ulit. Wah, napasayaw pa ako. Parang sabi ni Otep, yan ba, mami, ang hindi titikim? Sumasayaw-sayaw ka pa, parang sarap na sarap at excited na excited. Sige po, ilagay na po natin sa ref. Alright, ito na po ang ating ikalawang dessert. Meron tayong mango jelly recipe. Mango jelly dessert, of course. Ayan, dahil uso nga ang mangga, meron na tayo itong grated mango. Isa't kalahating malaking mangga rin. Yung katulad kanina, bakit isa't kalahati? Kinain ko po yung isang pisngi. Kaya isa't kalahati lang siya. Ayan, may tubig-tubig nga. Yung sinasabi ko sa inyo. Kasi sobrang hinog na, may medyo tubig-tubig yung ating mangga. Okay, napakasimple lang ang ating gagawin. Napakasimple ng recipe. I-direct na po natin dito sa ating kasirola. Ayan, meron po tayo dito ang isang pack na 25 grams na gulaman, powder gulaman na mango flavor. Ilagay na po natin sunod-sunod. Tapos meron po dito tayong kalahating cup na cornstarch. Ayan. I-mix lang po natin muna. Siyempre meron tayo ditong isa't kalahating cup ng tubig. Ayan, isa't kalahating cup po ito ng water. Ayan. I-mix na po natin agad. 2 lata ng ibap. Ito po yung usual na lata na 360 ml na ating evaporated milk. Hindi po ito masyadong marami. Sakto lang po siguro dyan sa lalagyan ko. Ayan. 2 po ito. Kasi trial ko pa lang po ito. Sa totoo lang. Siyempre, nakita ko lang sa internet. Trial ko pa lang to. Baka mamaya palpa, kaya hindi pwedeng damihan agad. Pag unang sabak, kailangan konti lang po muna. Ayan. And then, meron tayong isang pack na all-purpose cream. Ang all-purpose po natin ay 250 ml. 250 po ito. Okay. And then, meron din po tayong isang can ng mango-flavored condensed milk. Gusto na po kasi ngayon yung mga mango flavor. Pero syempre, mas i-enhance po ng lasa ng actual na mangga ang ating dessert for today's video. Ayan. Medyo lumapot na po siya. Pahaluin lang po natin ng maigi para mag-mix lahat ng ingredients bago natin isalang sa apoy. Pero bago po natin isalang, ilagay na rin po natin agad ang ating mangga na ginayat-gayat. Actually, inano ko lang po yan ng kutsara. Kinayod-kayod ko ng kutsara. Ayan, isasalang ko lang po ito sa aming kalan. At from time to time, ipapakita ko po sa inyo. Continuous
stirring po ito hanggang sa kumulo at hanggang isalin po natin dyan sa ating lalagyan. Ito lang po yung lalagyan kong nakaprepare. And I think enough na po ito. And ito na po yan. Ganyan na po yan. Kalaki lang. Pang-isahan lang. Okay, isasalang ko lang po ito. Sandali. And then papakita ko sa inyo pag kumulo na po. Ayan, medium heat lang po tayo. Medium fire, I mean. Medium fire. Para hindi masyadong dumikit ang ilalim. And then, hintayin lang po natin kumulo. Continuous stirring po tayo. Kasi yung ating gulaman para hindi po magbuo-buo. Pero lusaw naman na po yung gulaman natin. Balikan po namin kayo kapag kulo na po. Ayan, according to the instruction po ng ating niluluto ngayon na mango jelly or mango gelatin. Ayan. Hintay lang po na kumulo. Hanggang kumulo lang daw po. Ayan, ipakita po natin. Pakipatingin, anak. Kumukulo na po. Ayan, kumukulo na po. So, okay na po ito. Hanguin na po natin at ilagay sa ating lanerang malaki. Kapag, ay, lanera ba yun? Hindi. Yung glass na lagayan po natin. Kapag po ito ay pumalpak, kasalanan po ito ng instruction. Okay, patay na po natin. Kasi ang sabi niya, hintayin lang po na kumulo. Ayan, kumukulo na po. Kitang-kita nyo naman. O, ipakita mo ulit, anak. Pinatay ko na po, para hindi na bumubukal-bukal. Pero kulong-kulo na po ito. Para nang naging maha-maha siya. Okay, ilalagay ko na po doon. Papalamigin lang po natin and ilalagay din po natin sa chiller. Ayan, balikan po namin kayo mamaya kapag nilagyan ko na po ng cheese at ihahain ko na po sa party-party ni Senior Harabas. Isali na po natin. Sana po ay maging successful ang ating first time na paggawa ng mango gelatin. Ang glass po natin na ganito ay heat resistant po dahil ito po ay Pyrex. Pyrex po, para po sa mga ganitong okasyon talaga. Hindi po ito. Yan, hintayin lang po natin na lumamig at ilalagay ko po yan sa chiller. Yun po ang sabi, ilagay natin sa ref, palamigin. Tapos lalagyan po natin cheese mamaya po. Yan, ipapakita ko rin po sa inyo kapag nilagyan ko na po ng cheese at kung tumigas po itong ating mango gelatin. Tawagin lang po natin mango gelatin kasi parang hindi mo siya mango jelly. Ayan, mamaya na po ulit. Balikan po namin kayo ni Otet. Ay, tumigas na po siya agad, oh! Ay, mukhang successful. Tumigas na po yung natira sa kawali. Ay! Actually po, ang bilis niyang tumigas. Tumitigas na po siya, pero mainit pa po. Kaya hindi ko pa siya ilalagay sa chiller. Mamaya-maya na lang pag lumamig. Napakainit pa po. Ayan po, sumakses po ang ating kakanin. Tignan nyo naman po. Papakita natin, anak. Firm na firm. Matigas. At syempre, dahil matigas na po, lagyan na po natin ng grated cheese. Lagyan na po natin ng cheese para po mas sumarap ang ating mango gelatin. Ayan. Hindi ko po sinama kanina nung medyo mainit-init pa para hindi kumapit masyado yung cheese kasi merong mga ayaw ng cheese, especially si Tatang po. Ayaw po ni Tatang ng cheese. Kaya hindi ko po inilagay agad. Kaya lang malambot tong cheese ko. Quick melt kasi itong nabili namin ni Otet. Ayan, hindi naman natin pakadamihan ng husto. Kasi ano lang naman to. Pangdagdag lasa. Para hindi niya naman po ma-overpower yung lasa ng ating mango gelatin. Kasi ang cheese po masyadong malasa din. Huwag nating pakadamihan. Yung sakto lang. Siyempre, lahat ng bagay dapat sakto lang. Putulin ko na nga. Sorry na po, ang aking kamay ay napakalinis po. Pasensya na. Malinis po yan bago po ako humahawak ng kahit anong pagkain. Lagi pong malinis na malinis. Ayan. Ayan. Ayan pa natin dito banda. Ayan. Siguro okay na po ito.
Para yung ibang ayaw ng cheese, tanggalin na lang sa ibabaw. Kayang-kaya pang tanggalin. Ayan, tingnan nyo naman po. Napakabongga ng ating mango gelatin. At yung lasa niya po, doon sa ating natira kaninang lalagyan, yung lalagyan niya, yung pinaglutuan natin, naku, pinapak namin ni Otep, ang sarap, yung natira. At mabilis nga siyang tumigas din. Kasi nga, syempre, meron naman tayong gelatin na nilagay. Ay, gulaman, I mean. Ayan. Okay na to. Ready na po ang ating dessert. At ang ating Graham bar ay feeling ko matigas na rin. Kaya talagang success. Sumakses po tayo dito. Pakitingnan nyo po. Ayan. Sumakses po tayo sa ating kakanin. And syempre, mamaya natin malalaman ang verdict ng mga bisita ni Tatang kung magugustuhan ba yan. And lahat naman kami yung Team Harabas lang and family, of course. Ayan, tingnan po natin mamaya pati yung ating Graham bar. Si Meses, may diabetes. may diabetes kaya hindi ko natikman, actually. Tinikman. Sarap. Pero hindi yan masyadong matamis siguro. Sarap, manggang-mangga. Mangga to, no? Mangga. Sarap, eh. Melts in your mouth. Mauulit, di ba? Mauulit. O, yan. O, syempre yung dalawa, o. Sa model, sabay tayo. Dagdagan ka na yung kinuha. Palagi ko yung lulutuin pag masarap. Parang gusto ko na kumuha ulit. Wala, sobrang sarap. Hindi mo pa natikman, Day? Manggang-mangga. Sobrang sarap mga meses. Kukuha na ako ulit. Parang kayong nagmalamig pa. Kasi kanina ko pa kasi nilabas. Nilalasan ko nga ni Graham. Kanina ko pa kasi nilabas. Graham siya nilalasan ko. Harap na. Papa Grammy. Mamaya meron pa tayo isa. Pagkarte mo magsalita. Meron pa, may Graham. May Graham pa. May Graham bar pa, Graham bar. Oh, mamaya, later. Sige, te. Sarap. Sarap na. O, syempre, si nanay. Lapit na pa yung birthday ko, te. Oh, yes! Syempre naman, oh. Basta nasarapan kayo. Dito si nanay. Ito mo, naubos ko na eh. Naubos na ni nanay. Ay, ito mahilig magluto rin, syempre. Natikman mo na? Sarap. Sarap. Wow, approve. Pwede na, sarap na. Syempre, gawang TikTok. Gawang TikTok. O, mamaya naman si Thea. Saka si Tatang, ang birthday boy. Tindi. Sinisimot pa. Simot natin. Simot, sarap daw. Makarabas. Ay, makakikiki. Makakarabas na rin. Dahil lahat naman yung makakarabas. Hindi po ako mahilig dito sa mga katulad to. Mahang, leche plan. Hindi ako mahilig eh. Kasi ayoko masyado matamis. Tumikim lang ako kanina. Kumuha lang ako ng slight maliit na ganyan. Eh, natingin ko masarap. Balik ako ngayon. Kunti na lang. Sige. Yan na. Panalo. Ayan o. Simot. Next time, marami na. Sa Trial sunod, pala yun? yes, trial. Sa sunod na birthday, marami-rami na. Patok sa takilya. Kung papatok, Patok lang. sarap As na. kasi yung yung mango tapos sumasabog sa yung, alam mo yun. Melts in your mouth nga daw eh. Sarap nga, sarap. Yes. Salamat, nasarapan. Siyempre si Tyron din. Anong masasabi mo, Tyron? Oh, sarap daw. Oh, ayan oh. Diba? Oh, si Ate Buday siyempre eh. Grabe, sarap. Next time, kahit walang birthdayhan. Leche plan na Graham. Kahit walang birthdayhan, magluto ako niyan. Pinong-pino. Sarap siya. Sarap ang creamy. Pagka-timpla. Creamy siya. Ayan. Mauulit, no? Mauulit. Pwede yung sandaan talaga. Merong nagpaparinig. Oh. Dessert ito na ba yung lahat? Gusto ko review niya din yung last video niya. Parang meron akong nakakalimutang ilabas. Marinig niya doon yung mga gusto siya lang yung kahapon. Parang nababaan na sugar. Diabetic pa yan. Nabababaan pa sa sugar. Ano pa talaga, oh. Naka-coke pa yan. Ano pa yan, oh. Hindi ako nag-coke, ha. Hindi ako nag-coke. Ayan, para po fair ang laban, ay hiwa-hiwain na natin ang ating Graham bar. Ayan. Hiwa-hiwain po natin ang Graham bar para naman makakain po lahat.
dahil hindi po masyadong marami. Yung isang bar po kasi ay medyo ano pa, hindi pa ganun katigas. Pero, ganun pa man, pwede na rin. Ayan. Hati-hatiin po natin para lahat ay makatikim. Ayan, syempre, si Tatang muna dahil ito ay ice cream. Dali, Tang! May lalagyan ka, Tang? Clean. May ano na lang na. Ito na lang, Tang! ah. Wow! Oh, tawag ka, Tang! Tang! Hindi ito, Tang, ice cream na tunay. Ito ay Graham bar. Nakalagay siya, Tang, sa, sa tinapay. Ay, ginawa ko kami. Gumawa ka, pero hindi mo ako binigyan. Huli kayo na. Huli ka, Balbon. Sabi niya, sorry. Okay, kailangan tanyahin talaga na isa-isa lang yan. Salamat po. Grabe! Oh, ang nanay mo. Para ang lahat, ay, baka nakaganyan na. Graham bar. Pag-approve talaga to. Approve! Maninegosyo ako. Hindi pala magluto. Siyempre, Bibentahan na tayo sa susunod. bebentahan ko lang yung Doon siya susunod. magpapwesto sa ano. You want Graham bar? O, ilagay mo ito din sa ano, sa Ay, dalawa sa akin. Tayo gusto oil. Napaka ano mo? Aluminum Ayun, oil. kay May bata ako. Panilaan mo lang muna. Kung mo pa lumalamang sa amin. Ako naman, hindi rin Oh, ito na kay Madam. May bata nga eh. Oh, buong buo po. As in, nabuo po siya. Ang sarap. Yung kamay mo, approve yan sa kanila. Sinabihan ako ng bata. Lasang ano lang naman yan. O, si Thea. Oy, bigyan niyo naman ng magandang review. Wow. Ang sarap. Grabe naman. Ba't yung gumawa ako nito mag-ano pa? Eh, syempre, hindi ako ikaw. Siyempre, mababalik ko. Syempre, ganun talaga pag diabetic, mas masarap gumawa ng matatamis. Ayun ka pala. Sorry, Bani. Pero dapat iuwi mo na agad, te. At ito ay nalulusaw. Yan ang ginatay na timbing. Hindi pa ako nakapalang kung isa pa yung nakapalawan. Ito akin na ito. Ako yung gawin sa buhay niya. Malulusaw yan na. Sige, bigyan natin. Anong lasa? Masarap! Nagkikarasan na. Oh. Hindi na kailangan na lalagyan yan kasi green bar naman yan. Ako, buo parang gusto. Siyempre dapat gusto rin. Naku, kasi kaya doon yan. Gusto nyo rin? Ito. Oh, puso. Kami ba? Ayaw na matalas ni... Oh, Pong! Dali, Pong! Pong Loy! Dali, Pong! Ano yan? Oh, ito. Kinakamay lang to, Pong! Kinakamay lang yan at Graham bar naman yan. Oh, ayan. Gusto niyo pa ba? Dali namin sa mga Ilagay mo pala yun, dalawa. Dalawa daw tayo ni ano pa. Pwede ba ba? O, bago niyo ilagay doon. Okay na, te. Over na. Kapag nagkulang, Higit lang ang ating Graham bar. Ito po. Ano po yan? Ice cream po ang loob. Pero, Matigas po yan. Pwedeng kamayin. kaka malit lang. Melts in your mouth. Baglaw. Siyempre eh. Ay, kinain na pala ni Jessica. Ay, kinain na. Ilang oras sarap to, Tijan? Ja! Galit! Ba't mo raw kinain yun sa kanya? Tijan, ilang oras sarap to? Ilang oras sarap? 6 hours po. So, pwede po yan hanggang 3 days or ilang hours. Masarap po. Kasi ice cream siya talaga. Oh, ito si Tito Gisela. Ikaw na magdala doon. Lasan niya yung palaman ng Pwede Ano po? Pwedeng pambenta. Sobrang patok nga po yan ngayon. Sarap. Sa ano, ang Graham bar. O sabi ni Jacel, ano daw? Sarap. Ay, syempre si Kuya, matkuhanan natin ng reaction. Sarap. Ha? Pinakamalit yung ginawa ko daw mag-take to tuloy ako. Ay, ay si Boy cute.
Hindi na makita si Boy Cute o nagdilim ng aking cellphone. Okay, thank you. Pero syempre, ito ang pinakamagandang parte ng birthday party. Pag sa pamilya namin, syempre si... Ayan, si Boy Cute, grabe ko makasili, oh. Bawal magkano-alo. Ang sili time. Pero si Dylan ka, ano rin? O, si Dylan! Dylan, ano ka, Dylan? Bakit si Dylan may ganyan? May paganyan. Siyempre, siya ang palit ni manager. Siya ang palit ni manager. O, Dylan, go, go. Yun talaga ang tanong ayaw niyo. Ang daming sopos dyan, eh, no? Uwi talaga yan. Yung supot ni Pongloy. Pakibayaran daw po ang supot ni Pongloy. Oy, yung biko daw. Mon. Meron pa doon isang ano ko. Ah, meron pa? Marami pala yung biko? Dalawang ganyan. Uy, marami pala yung biko. Hindi, baulin doon sa dagat. May isa pa daw. Oh, marami pa daw yan. Marami pa daw biko. Ah, sa lunggi.